Okay, good evening class. So, yung discuss natin ngayon ay paano mag-generate po ng report using pwedeng table or pwedeng text area. So, dalawa po yung option natin dito sa tutorial natin. No, meron tayong yung whole table, yung mismo nakikita nyo na to, and text area kung sakaling po. Iba-iba po kasi ng purpose. Okay? So, meron po tayo ditong provided na file na isa-send ko din po. Include ko dun sa video. So, pakita muna natin. So, ito yun. So, Java print. So, ito po, kakopy nyo na lang tong file, yung yung snippet. Copy nyo na lang to. Babaguhin nyo na lang po yung pangalan ng text area, like ito. Tapos dito naman sa JTable, babaguhin nyo na lang yung pangalan ng table. Kung sino pong table yung ipiprint. Yun lang. Okay? So, isama po natin siya dito sa ating project. No? So, sa project po na itong ginagawa ko. So, ito po yun. Table lang din siya. Yung mga ginawa natin sa activity. Simpleng table lang. Niligyan ko lang po ng dalawang buttons. Wala pa po akong ginagawa dyan. Wala pa pong nangyayari. Wala pang print. Ganun. Wala pa pong ginagawa yan. Okay? So, dito po sa text area, gumawa na po ako dito ng another frame. Ito po yung si print area. So, kung ano man po yung laman ng ating table, nilagay ko lang siya in a form of text area lang. Bali, sinelect ko lang yung mga columns dun sa database, nilagay ko lang sa text area instead na nasa JTable. Papakita ko po. Okay? So, print using text area. Yan, makikita nyo. Nilipat ko lang sa text area yung mga values, no? Naging activity na natin yan nung midterms pa lang, 'di ba? Yung mga yung value sa database nilipat sa text area. So, nandiyan na po tayo sa part na yun. Meron na tayong text area. Ngayon, printing yung print and then mapiprint natin yung laman ng text area na to. Ito mismo, yung nakikita nyo na yan. Okay? So, punta tayo sa source. So, i-double click natin to si print para lumabas po yung action listener niya. Yung action performed. Ayan. Okay? And then, dito sa baba niya, ayan, gawa kayo ng space sa baba. Kunin nyo lang tong printer job, yung print component na to. Ayan, copy lang. And then, paste ko lang dito. Okay? Ayan. And then, tawagin mo lang dito sa action performed yung yung print component na yun. Okay, and then, babaguhin natin kung ano po yung pangalan ng text area. So, tingnan natin yung pangalan ng text area. Ang pangalan niya ay preview box. So, dapat preview box yung makikita natin dito sa paint.paint. Opo. Yung .paint kasi yung command para i-convert yung text area into graphics. Okay? Yung graphics na yun yung mailalagay po sa PDF or maipiprint. Po, as printable sila. Okay, so ito yung preview box. Preview box.paint. Ibig sabihin si preview box yung ipiprint natin. Okay? Ayan. Ito lang nilagay ko, print component. Then, pilitan ko lang, ginawa ko lang siya preview box. Yun, may guide naman dito. Okay, try natin. So, punta tayo dito sa print using text area. Ito. So, ito mismo, kung ano yung laman nito, yun yung ipiprint niya. Okay, so may lumabas na dialog. So, print to PDF ako dahil patay yung printer ko. Pero kung pwede ko lang irekta sa printer ko yan, kung sakaling buhay siya. Okay, so PDF muna. So, lagyan natin ng name. Text area. Okay, and then, makikita nyo po nandito na siya.
Yan. Di ba nakita nyo kung ano yung eksaktong laman ng ating text area. Yun mismo yung nilagay. Meron lang student list dito, ID name, age section. Ayan o, eksakto po sa nakita nyo dito. Ayan. Di ba? Okay. So, yun po yung sa text area natin. Yun lang, copy-paste nyo lang, papalitan nyo lang po yung pangalan ng text area, kung ano man yung pangalan ng text area nyo. If yung text area po ang gagamitin yung way, no, pwede naman, yung mismo nakikita nyong table na to, pwede na nating i-print. Okay? May instances kasi na kailangan text area i-print mo eh. Kaya resibo, di ba? Resibo. Pero naman print whole table. Halimbawa sa census, ito lang naman, stats lang naman ang kailangan mo talaga. Yan, whole table tayo. Okay? So, doon naman sa whole table, so dito naman siya, using .print command. No, gumagana to for tables po, ano? For tables. Kaya again, kakopy mo lang din to. Copy na natin nga. Ayan. And then, dito sa ating table, ayan, i-double click na natin tong si print whole table. Ayan. Tapos, i-paste na natin sa labas. Basta nasa labas nitong action performed na yan. Tawagin mo na si print table. Okay? Yan. And then, sabi po dito, yung data tab, dapat, yung data tab na yan yung pangalan ng table mo na ipiprint. Okay? So, papalitan mo yan kung ano talaga yung name ng table mo. Okay? And then, fit with, nakalagay yan para siguradong yung mga columns nakagitna. No? And then, sinasakop yung width ng ating paper. Okay? And then header tsaka footer. Yung header po natin, yung makikita nating text sa taas, parang title niya. And then sa baba, yung nasa ending, like page 0, page 1, if mahaba po yung table nyo, abuti ng ilang pages. Okay? Yan. So, very useful itong si .print kung table po ang ipiprint nyo. Yung mismong table, may kasama na yung borders. Kasama na yung borders, kasama na yung headers. Meron pa siyang title. Ganoon. Okay, so kinopy ko lang itong si data tab. Data tab na rin naman yung pangalan nitong table. Ayan, kitang-kita nyo naman. Ayan, data tab. Okay? Ayan. So, yun lang. Wala ka nang ibang babaguhin. Save mo lang. Run mo. And then, print whole table. So, meron na namang dialog. Print to PDF. Automatic kasi wala naman akong printer patay. Okay, print mo lang. Lagyan mo lang pangalan. .print. Ayun, may mga message dialog pa sila. Katingan. Pwede mo rin gawin yun sa sa text area. So, ganito ang itsura naman ng .print na command. Yung table mismo. Okay? Ayan. Ito po. At yun lang. Ayan. So, in short, copy-copy lang tayo. Pa-provide ko tong po. Ayan. And then, yung sa style nung text area, halimbawa sa mga ordering system, yun, kayo na po ang makakapag-experiment kung paano nyo i-design. Tulad nito, paano ko ba dinesign ito? Ayan. Mga tabs lang. Ayan, mga tabs na ayos ko yung itsura ng text area ko. Append lang yun sa text area. Yan. Galing sa database. Yun, inappend ko lang. Yan. So, yun lang.